Matagal nang kasal ang babae ngunit hindi niya alam na milyonaryo pala ang asawa niya. Hanggang sa pagkamatay ng asawa, dinala siya ng pamilya ng asawa pabalik sa bayan nito. Ngunit hindi niya inasahan na ang pamilya pala ay tanyag na negosyante ng armas. Kontrolado ang ikatlong bahagi ng ekonomiya ng bansa. Ang nakatatandang kapatid ay higit pang makapangyarihan. Nais sanang siya mismo ang maglibing sa asawa. Ngunit sinabi ng nakatatandang kapatid, ayon sa tradisyon ng pamilya, walang karapatan ang babae na ilibing ang asawa. Sa harap ng kapangyarihan ng pamilya, napilitan si Mira na sumunod. Hindi niya akalain, ang asawang nakasama niya araw-araw ay pinuno ng armadong grupo. Ipinakita ng biyenan ang silid ng asawa, at sinabing mahigit 20 taon na itong walang galaw. Hindi nagbago ang mga gamit sa loob. Hinimok siya ng biyenan na manatili kasama ng anak. Ngunit ang lahat ay banyaga at mahirap para kay Mira. Ang mga nakakalat na armas ay nagdulot sa kanya ng takot. Bawat paglabas ay may mga gwardyang sumusunod. Alam niyang ito'y paraan ng proteksyon. Ngunit hindi na niya kayang mamuhay na laging ginugulat ng putok ng baril. At natatakot na makaapekto ito sa anak. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Canada kasama ang anak. Ginamit niya ang trabaho bilang dahilan upang umalis. Tumang-ayon naman ang nakatatandang kapatid. Ngunit habang nag-aayos si Mira ng gamit, biglang inutos ng biyenan na iwan ang anak, upang hindi mahalata ang kanyang plano. Nagkunwari siyang aalis mag-isa, at pansamantalang tumuloy sa isang hotel. Dahil sa kapangyarihan ng pamilya, pinayuhan siya ng kaibigan na manatili, dahil maaari niyang mamanahin ang malaking kayamanan. Ngunit wala siyang interes. Ang nais lang niya ay bumalik sa Canada kasama ang anak, mamuhay ng payak at tahimik. Kaya't napilitan siyang humingi ng tulong sa abogado. Ngunit nang marinig nilang gusto niyang aidmanda ang mafia, walang alinlangan nilang ibinaba ang tawag. Lubos nang nawalan ng paraan si Mira. Ang isipin na mamumuhay siya habang buhay na takot dito, ay tila gumuho ang langit sa kanya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa naalala niya ang sulat ng asawa sa kuya. Nakasaad doon na ayaw niyang magaya ang anak sa nakaraan. Kaya sila nanirahan sa Canada. Inisip niyang maiintindihan ng kuya at papayagan siyang umalis. Ngunit hindi niya inasahan na walang imik na sinunog ng kuya ang sulat, at tuluyang nawala ang huling pag-asa. Kaya't ibinuhos ni Mira ang lahat ng pag-asa sa biyenan. Umasa na mauunawaan nito ang damdamin ng isang ina. Ngunit matagal nang nakatanim ang kanyang paniniwala na dapat manatili ang anak upang magmana ng lahat. Pinayuhan si Mira na huwag nang mag-isip tumakas. Ang kapangyarihan ng pamilya ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa. Buti na lamang at naawa ang hipag sa kanya, at gumawa ng pinakamainam na ruta para makalabas ng bansa. Maingat ding pinaalis ang lahat ng especially iya sa mansyon, upang bigyan si Mira ng tsansang tumakas. At nakalabas nga sila sa saklaw ng pamilya. Hindi alam ni Mira na ayaw palang umalis ng anak, at lihim na ipinadala ang lokasyon sa kuya. Agad na nagtungo ang kuya kasama ang mga tauhan, at muling nabigo ang plano ni Mira. Binalaan ng kuya si Guangto na huwag makialam, at dinala si Mira pabalik sa villa. Galit na ang biyenan sa bahay, at ibinato sa kanya ang isang puting tali. Binigyan siya ng dalawang pagpipilian: pag-asawa ulit o mamatay. Kung pipili ng mag-asawa, ay sa anak ko lamang. Para kay Mira na bagong byuda, lubos na katawa-tawa ang ginawa ng biyenan. Mas pipiliin niyang mamatay, kaysa mapasailalim sa ganitong paniniwala. Dito ko natatapusin ang aking sinabi. Mukhang hindi mo pa talaga ako kilala. Kung may magtatangkang agawin ng anak ko, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Sa harap ng ganoong kitigasing babae, wala ring magawa ang pamilya ng asawa. Habang sinasabi iyon, balak na ni Mira isama ang anak. Ngunit hindi niya alam na gusto na ng anak manatili. Kahit anong pakiusap ni Mira, ayaw pa rin niyang umalis. Naiinis, napilitan si Mira na umalis mag-isa. Nagpunta siya sa hotel para mag-check-in. Ngunit sinabing hindi gumagana ang lahat ng kanyang card. Sinabi ng receptionist na libre na lang siya, at in-upgrade pa siya sa presidential suite. Hindi niya akalaing lihim pala itong inihanda ng kuya. At higit pang nakakagulat, ay may nakahandang mga damit para sa kanya. Kahit gaano kalakas ang pamilya ng asawa, anging pagtakas ang nasa isip ni Mira. Kinabukasan, isang abogado na nagpakilalang magaling ang lumapit sa kanya, at sinabing siguradong kaya niyang ipanalo ang kaso. Ngunit kailangan ng napakalaking bayad. Sa harap ng ganoong halaga, napilitang pumayag si Mira, kaya't naghanap siya ng pera sa mga kaibigan. Nakapag-ipon siya ng 100,000 paunang bayad, para maumpisahan agad ang kaso. Ngunit hindi alam ni Mira,
na isa palang manloloko ang abogado. At plano lang niyang gamitin ang kaso laban sa kuya. Buti na lang at nakita agad ng matalinong kuya. At tinapat ang abogado na ibalik ang pera kay Mira. Kaya't hindi siya tuluyang naubusan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mira ang lahat ng ito. Inisip niyang ang kuya ang pumipigil sa kanya. Kaya't tumanggi ang abogado. At galit na galit siyang nagmura sa kuya. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. At inisip niyang siguradong ang kuya ang may pakana. Hindi niya akalaing isa lang palang hamak na siga iyon. Naakit lamang siya sa kagandahan ni Mira at may masamang balak. Buti na lang at dumating agad ang mga tao ng kuya. Itinutok nila ang baril sa ulo ng siga. Doon lang nalaman ni Mira na palihim siyang pinoprotektahan ng kuya. Ngunit kahit ganoon ayaw pa rin niyang magpasalamat. Ibinigay niya ang kwarto sa hotel at naghanap ng murang popahan. Ngunit kahit saan maghanap, wala ni isa ang gustong magpaupa sa kanya. Nang wala na siyang matuluyan, lumapit mismo ang kuya sa kanya. Muli siyang namangha sa kapangyarihan ng pamilya. Sinabi ng kuya na lantad na sila sa lahat. Kahit bumalik pa sila sa Canada, hahanapin pa rin sila ng mga kaaway sa lahat ng paraan. Pagkatapos iminungkahi ng kuya ang huwad na kasal. Gusto mong makasama ang anak mo, gusto kong protektahan ng pamilya. Ang huwad na kasal, ang pinakamainam na paraan, at wala nang ibang solusyon. Sa huli, tumango si Mira at pumayag. Agad na inasikaso ng pamilya ang kasal. Nang makita ng kuya si Mira sa magandang damit pang kasal, hindi niya naiwasang humanga. Sa gabi ng kasal, iginagalang ng kuya ang kagustuhan ni Mira at natulog sa ibang kwarto. Nang makita niya si Mira sa kusina na tumutulong, ang kuyang hindi sanay sa gawaing bahay ay naging masipag. At tuwang-tuwa ang kasambahay sa nakikita. Siguradong nahulog na ang loob ng kuya. Masayang inilabas ng biyenan ang namamanang gintong pulseres. At iniabot ito kay Mira. Sinabi niyang maaasahan ng kuya at karapat dapat pakasalan. Nakadagdag ito ng bigat sa isip ni Mira. Kahit pumayag siya sa huwad na kasal, palihim pa rin niyang inaayos ang pasaporte ng anak. Habang hawak ang pulseres na bigay ng matandang biyenan. Matagal na nag-isip si Mira ng gabing iyon. At siya mismo ang pumunta sa kwarto ng kuya. Lubos itong ikinagulat ng kuya. At hindi niya inasahan ang pagdating ni Mira. Ang higit pang hindi niya inasahan ay matapos maghanda si Mira ay dama pa siya sa kama. Matagal na kabado ang kuya. Ito ang unang gabi nilang magkasama sa iisang higaan. Kahit peke ang kanilang kasal, ang magkasama araw at gabi ay unti-unting nagbubunga ng damdamin. Upang hindi mainip si Mira, bumili pa ng sariling pabrika ang kuya para sa kanya. At pinabayaan siyang gawin ang gusto niya. Sinabi pa niyang tutulungan siya kung mahihirapan. Sa tulong ng kuya, naging matagumpay ang pabrika ni Mira. At hindi niya namalayang, nasasanay na siya sa lugar na ito. Ang malasakit ng kuya ay nagbigay init sa puso ni Mira. Sa harap ng mayamang at maalagaing lalaki, sino ang makakatiyak na hindi mahuhulog ang damdamin? Hanggang isang araw tumawag ang embahada, at sinabing handa na ang pasaporte ng anak. Kung nais nilang umalis ay maaari na silang lumipad. Agad na dinala ni Mira ang anak sa paliparan. Ngunit nang makita ang dagsa ng tao sa gate, napatigil siya sa paglakad. Nang dumating ang oras ng paglisan, doon niya lang naramdaman ang matinding pagkahabag. Sa huli bumalik si Mira sa villa kasama ang anak. Nang makita siya ng kuya, naghalo-halo ang damdamin sa kanyang puso. Matagal na niyang alam ang plano ni Mira na tumakas. At dahil galit siya sa pagtataksil, paulit-ulit niyang tinanong si Mira kung saan siya galing. Sa harap ng mga tanong ng kuya, sa wakas ay nagsalita si Mira. Ayoko nang magpanggap. Hindi palabas ang aking buhay. Sayangin man ito ang ilang taon ng buhay ko, baka wala itong halaga sa iyo. Pero sa akin mahalaga. Araw-araw akong pinipilit ng ina mong magkaanak para sa iyo. Diyos lang ang nakakaalam kung paano ipapanggap ng buntis. Sa harap ng matinding damdamin ni Mira, naramdaman ng kuya ang matinding awa. Kung aalis ka, bakit ka pa bumalik? Hindi na ako makaalis. Sa puntong ito wala nang kailangang sabihin. Matagal nang naunawaan ng kuya ang lahat. Alam niya na ang nararamdaman ni Mira para sa kanya. Sa wakas ay maaangkin niya na din ng buong buo ang puso ni Mira. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.